Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa unang tingin, walang anumang rason para magtagpo sina Yvonne at Colette. Si Yvonne tahimik, seryoso, lagi lang may dalang libro, at parang laging may bitbit na bagyong hindi niya sinasabi. May lungkot sa ngiti niya na kahit sinong makakita, mapapaisip kung ilang beses na siyang bumalik sa simula para lang masaktan ulit. Si Colette naman magaan magsalita, maganda ang tawa, at sanay sa ilaw at mata ng tao. Lumaki siyang iniidolo, hinahangaan, at kadalasang pinag-aagawan. Para siyang araw, maliwanag, mainit, at nakakasunog kapag masyadong nilapitan. Magkaiba sila, magkaibang mundo, magkaibang pangarap, magkaibang paraan magmahal. Pero isang araw, isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang pangakong hindi nila alam na magiging sumpa ang magtutulak sa kanila sa altar, na hindi naman nila pinili. At doon magsisimula ang kwento. Isang kasalang hindi sinimulan ng pag-ibig, pero dahan-dahang magiging tahanan ng damdamin na ayaw nilang aminin. Sa pagitan ng mga lihim pag-aalinlangan at mga pusong sugatan, mabubuo ang isang pag-ibig na may 99 paraan para masira, ngunit isang dahilan kung bakit hinding-hindi na nila kayang bitawan ang isa't isa. Tahimik ang buong bulwagan maliban sa mahinang tugtog ng piano. Para bang bawat nota'y may dalang paalala. Wala ka na sa mundong kilala mo, Yvonne. Nakatayo si Yvonne sa gilid, suot ang puting bestidang hindi niya pinili. Malamig ang kamay niya, matigas ang dibdib, at mabigat ang bawat hinga. Hindi ito ang araw na inisip niya. Hindi rin siya handa. At higit sa lahat, hindi ito ang babaeng dapat niyang pakasalan. Pero naroon si Colette, papalapit, parang isang eksenang hindi makakalimutan. Puti ang kanyang gown. Kumikislap ang mga perlas sa leeg, at ang ngiti niya ay para bang walang bigat sa mundo. Kung gaano kasiya siya pakinggan ang tawa ni Colette, ganoon kabigat sa dibdib ni Yvonne ang katotohanan. Hindi sila nagmamahalan. Hindi sila pumili sa isa't isa. At pareho silang may lihim na ayaw nilang mabuksan. Ivan. Nagulat siya nang marinig ang tinig ng babae. Malambot, mahinahon, parang hindi. Siya galit, kahit alam niyang pareho silang narito dahil sa kasundo ang gawa ng dalawang pamilyang hindi marunong magtanong kung may nararamdaman ba silang dalawa. Handa ka na ba? Tanong ni Colette, maingat ang mga mata. Parang sinusuri si Yvonne pero hindi para husgahan. Para siguraduhing hindi ito bibigay. Yun ang problema. Hindi niya kailangan ng kabaitan mula sa babaeng ito. Wala akong choice, di ba? Sagot ni Yvonne, pilit ang nangiti. Ngumiti si Colette, iyong tipong ngiti na nagkukunwaring buo. Pero may lamat. Pareho tayo. At doon unang kumirot ang puso ni Yvonne. Hindi dahil may naramdaman siya kundi dahil nakita niya ang sakit sa likod ng mga mata ni Colette at alam niyang taguan niyon ng kwentong hindi pa siya handang marinig. Nagsimula ang musika, bumukas ang mga pinto. Hinawakan ni Colette ang kamay ni Yvonne. Mainit ang palad niya. Ramdam ni Yvonne ang panginginig hindi dahil natatakot siya sa kasal, kundi dahil hindi niya alam kung bakit nagre-react ang katawan niya sa haplos ng babaeng hindi niya mahal. Don't worry, bulong ni Colette. Hindi kita iiwan sa gitna ng ceremony. Kahit hindi natin gusto to. Hahawakan ko kamay mo hanggang matapos. Parang tumalo ng puso ni Yvonne. Hindi dapat. Hindi pwede. Hindi tama. Pero ang lambot ng hawak ni Colette. At sa gitna ng chandelier lights at matang nakatutok sa kanila, may isang bagay na nangyari na hindi inaasahan ni Yvonne. Napatingin siya kay Colette at ngumiti itong parang totoong mahal siya.
Pagkatapos ng seremonya, nagpalakpakan ng mga bisita. Masaya. Maingay. Puro pagbati. Pero sa loob ni Ivan, wala siyang naramdaman kundi pagkakulong sa isang mundong hindi niya pinili. Hinila siya ni Colette papunta sa gilid ng reception hall, malayo sa mga mata ng tao. Tahimik na lugar, may malalaking bintana, at tanging dilaw na ilaw ng chandelier ang laman ng espasyo. Pagkaharap nila sa isa't isa, doon lang kumalas si Colette sa kamay ni Yvonne. Parang may malamig na hangin na dumampi sa balat ni Yvonne nang nawala ang init ng palad nito. Ivan, sorry. Napakunot ang no ni Yvonne. Para saan? Sa lahat. Marahang ngumiti si Colette, hindi malungkot, hindi masaya, pagod. At sa kasal na to, dagdag niya, hindi kita sinisisi kung galit ka. Tumigil sandali si Yvonne bago sumagot. Hindi ako galit. Then what are you? Bulong ni Colette, halos hinihintay ang hatol. Hindi sumagot si Yvonne. Kahit siya hindi niya alam, galit ba siya? Malungkot? Takot? O naaapektuhan siya sa paraan na ayaw niyang tanggapin? Okay, sagot ni Colette sa wakas. Kung ayaw mo pa magsalita, hindi kita pipilitin. Bago pa makaalis si Colette, bigla niya itong tinawag. Colette. Huminto ang babae at lumingon. Ang lambot ng mata niya parang tuwing tumitingin siya kay Yvonne. May nararamdaman siyang hindi dapat. At doon naramdaman ni Yvonne, ang isang bagay isang kaluskos. Nang damdamin na matagal na niyang binabaon. I saw your hands. Mahina niyang sabi. Nanginginig. Tahimik si Colette, pero hindi niya itinatanggi. I don't like this either, Yvonne. Sagot niya. Pero kung pareho na lang tayong natatakot, pwede bang kahit ngayong gabi lang, hindi tayo mag-away? Hindi naman ako nakikipag-away, sagot ni Yvonne. Ngumiti si Colette at doon kumirot ang puso ni Yvonne sapagkat ilang beses na niyang nakitang ginamit ng babae ang ngiti para takpan ang sariling sugat. What do you want from me? Nabitawan ni Yvonne ang tanong na matagal nang nakasilid sa dibdib niya. Hindi agad sumagot si Colette. Tumingala ito sandali, huminga ng malalim bago bumulong. Gusto ko lang simulan natin nang hindi tayo magkaaway. Hindi kita hinihilingang mahalin agad. Pero sana, huwag mo akong tratuhin na parang kaaway mo. Tumigil si Yvonne. Naglaban ang puso at isip niya. Ang daming tanong, ang daming dapat sabihin, pero isa lang ang lumabas sa bibig niya. Hindi kita tinitingnan na kaaway. At iyon ang kauna-unahang biyak sa pader na itinayo ni Yvonne. Dahil sa unang pagkakataon, tumingin si Colette kay Yvonne na parang may pag-asa. Tahimik ang loob ng kotse habang pauwi sina Yvonne at Colette mula sa kasal. Hindi nag-uusap, hindi nagbabangayan. Pero hindi rin komportable. Nakatitig lang si Yvonne sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw sa kalsada, habang si Colette nakahawak sa manibela, pero paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. Parang gusto magsalita pero takot magsimula. Sa wakas, si Colette ang bumasag sa katahimikan. Kung gusto mo, pwede kang matulog sa guest room. Hindi tumingin si Yvonne. Okay. Hindi kita pipilitin na maging mag-asawa agad. May pag-aalinlangan sa boses ni Colette. Alam kong hindi tayo handa. That word mag-asawa kumirot sa dibdib ni Yvonne. Parang realidad na ayaw niyang tanggapin pero hindi niya matakasan. Ang bahay ay moderno, malinis at amoy bagong pintura. Bago ang lahat. At para kay Yvonne, parang hindi sa kanila. Pagkapasok nila, agad sumindi ang ilaw, nagpapakita ng malawak na sala, tahimik, malungkot, at parang masyadong malaki para sa dalawang pusong hindi sigurado kung saan lulugar. Kung gusto mo ng tubig, simula ni Colette. Pero biglang nagsalita si Yvonne, hindi tumitingin. Pwede bang huwag ka muna magpakabait? Nagulat si Colette. Ha? Huminga ng malalim si Yvonne.
Hirap na hirap ako umarte na okay ako kapag masyado kang mabait. Tahimik. Masakit pero totoo. Tumango si Colette. Unti-unting nauunawaan. Okay, hindi ako masyadong lalapit pero naglakad siya papunta sa kanya dahan-dahan, parang humihingi ng permiso sa bawat hakbang. Hindi rin kita iiwasan. Napatingin si Yvonne sa kanya sa unang beses mula ng reception. At doon niya nakita hindi awa, hindi pagkukunwari, kundi paggalang. At iyon ang dahilan kung bakit parang kumalma ang dibdib niya. Pumasok si Yvonne sa guest room, pero nang isara niya ang pinto, hindi niya maiwasang mapaupo sa kama. Nakasuot pa siya ng wedding dress. Hindi niya matanggal mag-isa. Hindi niya masabi kay Colette, bakit ang hirap? Pinikit niya ang mga mata. Gusto niyang maging matatag, pero ang bigat ng sitwasyon nila. Maya-maya may marahang katok. Even, si Colette, hindi kita istorbohin, pero baka kailangan mo ng tulong sa zipper. Nanigas si Yvonne. Tama naman. Hindi niya maabot at ayaw niyang magmukhang mahina. Pero, totoo, kailangan niya ng tulong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nang makita siya ni Colette nakaputing gown, magulo ang buhok, namumula ang mata, hindi ito ngumiti, hindi nang asar, hindi umarte. Lumapit lang ito maingat, tahimik. Paglapit niya sa likod ni Yvonne, naramdaman niya ang malamig na daliri nito sa balikat niya. Tell me if you're uncomfortable, bulong ni Colette. Tanging-tango lang ang naisagot ni Yvonne. Dahan-dahang hinila ni Colette ang zipper pababa. Mainit ang hininga niya sa batok ni Yvonne. At kahit hindi dapat, kinabahan siya. Hindi sa takot, kundi dahil hindi niya inasahang mararamdaman niya iyon. Nang tuluyang bumaba ang zipper, umatras agad si Colette. Parang takot mas lalapit pa. Okay na, sabi niya. At bago pa makapagsalita si Yvonne, tumalikod si Colette at naglakad palayo. Pero bago mawala sa pintuan, tumigil siya sandali. Yvonne, kahit hindi mo ako pili, rerespetuhin kita. Sa isip, salita at lalo na sa puso. At doon, unang umiyak ng tahimik si Yvonne. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas nakakatakot. Mabait si Colette sa paraang nakakabasag ng pader. Hindi agad nakatulog si Yvonne. Nakaupo siya sa gilid ng kama, suot ang maluwang na pajama na nakuha niya sa baul ng guest room. Tahimik. Pero mabilis ang tibok ng puso niya, hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa paraan ng paghawak ni Colette sa zipper kanina. Hindi dapat ganun ang reaksyon ko. Hindi ko siya mahal. Hindi ako pwede magkagusto. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, paulit-ulit bumabalik sa utak niya ang init ng daliri ni Colette sa balikat niya. Sa labas naririnig niya ang mahinang kaluskos. Si Colette, parang umiikot, nag-aayos ng gamit o baka hindi rin makatulog. Maya-maya ay may mahina na namang katok. Dalawa lang, magaan. Yvonne, hindi kita ginugulo. Mahinang boses ni Colette. Pero may inilapag ako sa sahig. Baka gutom ka. Napakunot ang noo ni Yvonne. Lumapit siya sa pinto, binuksan ng bahagya. At nandoon ang maliit na tray. Isang baso ng tubig, sliced apples, at maliit na note. Hindi kita pipilitin kumain. Pero nandito lang ako kung kailangan mo. Colette. Parang may humaplos sa puso ni Yvonne. At ayaw niyang aminin kung bakit. Hindi nakatiis si Yvonne. Lumabas siya ng tahimik, bitbit ang tray. Nagulat siya nang makita si Colette nakaupo sa couch. Nakayuko at nakatakip ang kamay sa mukha. Parang umiiyak, pero hindi yung malakas. Tahimik. Parang ayaw iparinig kahit kanino.
Unti-unting lumapit si Yvonne. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung dapat ba. Colette? Nagulat ito, mabilis na pinunasan ng luha, pilit ng ngumiti. Sorry, Ivan. Hindi ko gustong makita mo to. Umupo si Ivan sa tabi niya, hindi malapit, hindi rin malayo. Basta sapat para marinig ang tibok ng dibdib nilang dalawa. Bakit ka umiiyak? Tanong niya, mas mahinahon kaysa inaasahan. Napakurap si Colette. Hindi niya siguro inakalang tatanungin siya. Minsan, huminga siya ng malalim. Nararamdaman kong hindi ako sapat para sa mundong gusto ng pamilya ko. Tahimik, walang ingay, pero malinaw, malutong at totoo. Pinisil ni Yvonne ang tela ng pajama niya, hindi alam paano sasagot. Pero ang lumabas sa bibig niya ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Hindi mo kailangan maging sapat para sa kanila. Napatingin si Colette sa kanya diretso, malambot, may luha pa sa gilid ng mata. Kailangan mo lang maging sapat para sa sarili mo. Natawa ng mahina si Colette pero halatang masakit pa rin. At para sa'yo? Tanong niya. Pilit na biro pero may halong katotohanan. Natigilan si Yvonne. Parang biglang lumakas ang pintig ng puso niya. Hindi kita hinihingan ng kahit ano, sagot niya. Hindi ko hinihinging maging mahal kita. Nagbaba ng tingin si Colette, ngumiti ng mahina. Iyon nga ang problema, Yvonne. Dahan-dahan siyang tumingin ulit, diretso sa mata ni Yvonne. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko maging sapat para sa'yo. At doon biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yvonne. Mas mabilis pa sa dapat, mas malakas pa sa inaasahan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi siya handa, pero ramdam ng buong katawan niya ang totoo. May nararamdaman siya. At nagsisimula na itong gumapang papasok sa puso niyang noon pa niya sinusubukang protektahan. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan ni na Yvonne at Colette. Hindi ito nakakairita, pero delikado. Ramdam nila pareho. Ang liwanag ng lampshade sa sala ay malambot, halos kulay ginto. Tila sinasadya nitong gawing mas intimate ang lahat ang distansya nila, ang usapan, ang hiningang halos magdikit. Si Yvonne ang unang umiwas ng tingin. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya sa nararamdaman. Hindi mo kailangan maging sapat para sa akin, ulit niya mahina. Tumawa si Colette pero halata sa boses ang panginginig. Kung alam mo lang, Yvonne, hindi ko alam bakit ganito. Hindi naman natin gusto to. Napahawak siya sa dibdib, parang sinusubukan pigilan ng sarili. Pero kapag tinitingnan mo ako, parang gusto kong subukan. Napasinghap si Yvonne. Hindi niya alam kung ano mas nakakatakot, ang nararamdaman ni Colette o ang reaksyon ng puso niya. Hindi sinasadya pero unti-unting gumalaw si Yvonne. Dati ay halos 1 metro ang pagitan nila. Ngayon, ilang pulgada na lang. Hindi siya lumapit para akitin si Colette. Hindi para maging romantiko. At lalong hindi para magsimula ng kung ano-anong dapat iwasan. Lumapit siya dahil sa unang pagkakataon, gusto niyang intindihin ang babaeng ito. Colette. Mahina pero malinaw. Tumingin si Colette sa kanya, diretso, walang proteksyon. At doon, nakita ni Yvonne ang lahat. Ang pagod, ang takot, ang tapang. Ang tibok ng pusong pilit na lumalapit kahit bawal. Hindi ko alam kung ano to, amin ni Yvonne. Pero hindi kita tinatrato bilang kaaway. Hindi? Bulong ni Colette. Hindi. At sa unang beses mula nang ikasal sila, nawala ang tensyon sa balikat ni Colette. Para bang matagal na siyang naghihintay marinig iyon. Hindi sinasadya, hindi planado, hindi dapat, pero dahan-dahang iniabot ni Colette ang kamay niya. Hindi para humingi, hindi para pilitin, hindi para umangken,
Para lang malaman kung tatanggapin ba siya ni Yvonne kahit kaunti. At ang mas nakakatakot, inabot ni Yvonne. Maingat. Parang natatakot mawasak ito. Parang natatakot din siya sa sariling reaksyon. Mainit ang kamay ni Colette. Malamig ang kay Yvonne. At nang magdikit iyon, parang umikot ang mundo. Napasinghap si Colette halatang hindi inasahan. Napakurap si Yvonne, parang nagising sa sariling katawan. Hindi sila nag-usap. Hindi sila gumalaw. Pero hindi rin nila binitawan ang isa't isa. Colette! Mahinang tawag ni Yvonne. Halos pabulong na sagot ng babae. Bakit parang ang dali mong masaktan? Napahinto si Colette. Tumingin sa hawak nilang kamay. Tapos tumingin kay Yvonne, mas malambot kaysa nung una. Kasi, sagot niya, matagal na akong naghihintay ng taong hindi ako iiwan sa gitna ng gabi. Hindi kinaya iyon ni Yvonne. Napayuko siya, hindi alam saan ididikit ang tingin, ang puso, ang hininga. Hindi niya sinabing mananatili siya. Hindi niya kayang bitawan yon. Pero ang sagot niya, kahit simple, ay sapat para mapasikip ang dibdib ni Colette. Wala pa naman akong planong umalis. Para kay Colette, iyon ay parang pangakong ayaw niyang intindihin, pero gusto niyang paniwalaan. At sa gabing yon, sa sala na may malambot na ilaw, sa kamay na magkahawak ng walang pilitan, sa dalawang pusong parehong sugatan, may nangyari. Hindi romance. Hindi halik, pero mas delikado. Nagbago ang distansya nila. Hindi na sila estranghero. Hindi na sila magkaaway. Hindi na sila forced marriage lang. Unti-unti, nagiging ligtas sila sa isa't isa. Maaga nagising si Yvonne kahit kulang ang tulog. Hindi dahil sa ingay. Hindi dahil sa liwanag. Kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may naiwan sa palad niya. Init, hawak, presensya. At saka niya naalala ang kamay ni Colette kagabi. Napakabilis niyang umupo, parang nahuli niyang gumagawa ng kasalanan kahit wala naman silang ginawa. Napahawak siya sa dibdib. Mabilis ang tibok. Hindi pwede ito. Hindi dapat ako naaapektuhan. Hindi kami totoo. Pero kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili, hindi niya matanggal ang isang tanong. Bakit parang hindi niya gustong iwasan si Colette? Paglabas niya ng guest room, naamoy niya agad ang aroma ng mainit na kape. Tumigil siya. Kinabahan siya. Nandoon si Colette, nakatalikod, naka-t-shirt at shorts. At nakapulot ang buhok. Mukhang hindi pa rin nakatulog kagabi dahil medyo namumugto ang mata nito. Pero ngumiti ito nang makita si Yvonne. Good morning! Hindi alam ni Yvonne kung bakit, pero sa unang pagkakataon, hindi niya kinailangang pilitin ang sarili para sumagot. Good morning! At iyon ang unang simpleng bagay na hindi nila alam. Pero mahalaga ang pagbati na walang tensyon. Naglagay si Colette ng isang tasa sa harap ni Yvonne. Hindi nagtatanong, hindi nag-assume, hindi nangungulit. Taste mo kung okay. Hindi kasi ako magaling magtimpla kapag puyat. Itinaas ni Yvonne ang tasa, inamoy, tinikman. Nagulat siya. Masarap. Napangiti si Colette, hindi yung pilit, hindi yung pampaarte. Totoong ngiti. Salamat, sabi ni Yvonne halos pabulong. Welcome, sagot ni Colette, hindi na lumalim ang usapan. Nagsalo sila sa katahimikan na hindi nakakailang. Kakaiba, kasi dati kahit ilang minuto lang magkasama sila, parang hinihigop ang hangin. Ngayon, tahimik pero hindi mabigat. Habang nag-aalmusal sila ng konti, biglang nagsalita si Colette. Pwede ba akong magtanong? Kaswalang tono pero halatang nag-iingat. Depende, sagot ni Yvonne. Tumawa ng mahina si Colette. Kahapon, nung hawak mo kamay ko,
Tumigil siya, pinaglaruan ng kutsara. Na uncomfortable ka ba? Kasi baka mali yung dating sa'yo. Hindi agad sumagot si Yvonne at doon biglang lumakas ang kaba ni Colette. Pero sa wakas, mahinang umiling si Yvonne. Hindi ako uncomfortable. Nag-angat ng tingin si Colette, parang hindi makapaniwala. Talaga? Hindi ako sanay, sagot ni Yvonne. At hindi ako dapat maapektuhan. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko rin kayang sabihing ayaw ko. Parang huminto ang mundo sandali. Si Colette ay hindi makapagsalita. Para siyang tinamaan. Pero hindi niya alam kung masaya ba o natatakot. Ivan! Mahina pero punong-puno. Hindi nagbigay ng romantic line si Yvonne. Hindi rin siya ngumiti. Pero ang sumunod niyang sinabi ay sapat para magbago ang himpapawid. Kung nagbago man ang naramdaman ko kagabi, hindi ko pa kayang intindihin ngayon. At nagbuntong hininga si Colette. Hindi sa frustration, kundi sa relief. Hindi rin kita pinipilit, sagot niya. Pero thank you. Sa pagiging honest, tahimik ulit, pero mas magaan. Habang kumakain sila, biglang tumunog ang phone ni Colette. Nilingon niya, nakita ang pangalan sa screen. Mom calling. Napalunok si Colette. Napatigil si Yvonne. Kinuha ni Colette ang phone. Pero bago sagutin, tumingin siya kay Ivan. Hindi humihingi ng permiso, pero humihingi ng tapang. Ready ka ba marinig kung paano nila ako kinokontrol? Biro niya, pero halata ang bigat. Hindi kumibo si Yvonne, pero tumango. At doon, sinagot ni Colette ang tawag. Sa unang salita pa lang ng boses sa kabilang linya, alam na ni Yvonne, magsisimula na ang tunay na problema. And sa hindi inaasahan, parang gusto niyang hawakan ulit ang kamay ni Colette. Hindi na mabilang ni Ivan kung ilang beses siyang napacheck. Sa orasan habang hinihintay, si Colette sa labas ng art room. Gabi na, halos walang tao sa hallway at tanging tunog ng electric fan at mahinang ugong ng ilaw ang kasama niya. Pero hindi yun ang dahilan bakit mabilis ang tibok ng puso niya. Si Colette ang dahilan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumabas si Colette, may pintura pa sa pisngi, halos kumikinang sa saya kahit pagod. Ang tagal mo, biro ni Yvonne, pero mahinang ngiti lang ang lumabas. Ngumiti si Colette, pagod pero totoo. Sorry, gusto ko pang tapusin yung shading. Ayoko nang makita mo siyang pangit. Hindi naman ako mapili. Hindi. Dahil ikaw yung inspiration, dapat maganda siya. At doon parang hinigop ang hangin sa paligid ni Yvonne. Hindi niya alam kung anong mas nakakakaba yung sinabi ni Colette o yung paraan ng pagkakasabi nito na parang walang kahirap-hirap, parang natural, parang matagal na niyang gustong sabihin. Naglakad silang dalawa palabas, sabay parang sanay na. Habang papunta sila sa gate, inabot ni Colette ang bag ni Ivan. Ako na, ang bigat nito ah. Colette, kaya ko naman. Alam ko, pero gusto ko pa ring tulungan ka. Hindi sumagot si Yvonne. Hindi rin niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong kumislot sa dibdib niya. Hindi ito takot. Hindi rin ito kabalang. Para itong lihim na saya na nahihiya pang lumabas. Pagdating nila sa labas ng school, huminto si Colette. Kinuha nito ang sketchbook na nasa braso niya, halatang pinipigil na huwag muna ipakita. Pero hindi siya nakatiis. Binuksan niya ito. Nakita ni Ivan ang portrait. Siya. Simpleng suot, nakangiti ng bahagya pero ang mata, parang kilalang kilala ni Colette. Hindi pa tapos, bulong ni Colette, parang kinakabahan. Pero gusto ko makita mo. Kasi ikaw yung dahilan bakit natuto akong magpinta ng totoo. Nanigas si Yvonne. Hindi siya prepared. Hindi niya kayang sumagot agad.
Kaya ngumiti na lang siya. Maliit, mahina, pero totoo. Thank you. Para sa portrait? Tanong ni Colette. Para sa lahat, sagot ni Yvonne. Hindi mo alam pero dati hindi ako madalas mapansin ng kahit sino. Pero dumating ka. Napayo ko si Colette. Tapos nakita mo ako. Sandaling katahimikan. Isang katahimikan na parang puno ng kuryente. Hanggang sa marahan hindi sinasadya. Nagdikit ang mga daliri nila habang nakapikit ang hangin. Naghihintay. Hindi sila naghawak kamay. Pero hindi rin sila umatras. At sa pagitan nilang dalawa, may isang bagay na nagbago. Tahimik pero malinaw. Maliit pero malalim. Pag-uwi ni Yvonne sa bahay, hindi niya maintindihan kung bakit ang gaan ng hakbang niya. Para siyang lumulutang habang binubuksan ng gate, para bang may humaplo sa puso niya. At hindi pa rin nawawala ang init. Pagkapasok niya sa kwarto, agad niyang inihagis ang bag sa kama pero hindi siya humiga. Hindi rin siya nag-phone. Nanatili lang siyang nakatayo. Hawak pa rin ang pakiramdam ng mga daliri ni Colette na dumampi sa kanya kanina. Sira ka, Yvonne. Mahinang sabi niya, pero hindi siya mukhang nasisiraan. Mas mukha siyang masaya at natatakot at hindi handang aminin iyon. Samantala sa kabilang barangay, nakadapa si Colette sa kama niya, hawak ang sketchbook, habang paulit-ulit na tinitingnan ang portrait ni Yvonne. Hindi pa tapos ang drawing. Marami pang dapat ayusin pero hindi yun ang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Hindi rin yun ang ngiti ni Yvonne sa portrait, kundi yung totoong ngiti ni Yvonne kanina. Yung ngiting hindi niya inaasahan. Yung nangiting parang ses nakikita rin kita. Kinabukasan, sa hallway, dumating si Yvonne ng maaga. Hindi dahil may kailangan siya, pero dahil may inaabangan siya. Pumuwesto siya sa gilid, kunwari tinitingnan ng announcement sa bulletin board. Pero ang totoo nakikiramdam siya. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang marinig niya ang boses na hindi niya maaaring hindi makilala. Even, at parang automatic, napalingon siya. Si Colette may hawak na mainit na kape at pintura sa braso. Habang nakasuot pa rin ang lanyard na may maliit na keychain na ibinigay niya noong months ago. Para sa'yo, sabi ni Colette, inabot ang kape. Ha? Bakit? Kasi late ka kagabi. Tsaka, kasi gusto ko. Hindi napigilan ni Yvonne ang maikling ngiti. Salamat. Naglakad sila papunta sa classroom. Tahimik pero hindi awkward. Ang tahimik nila ay komportable, parang may sariling rhythm ang mga paa nila, sabay kahit walang usapan. Pagpasok nila sa room, naupo sila sa magkaibang upuan pero parang may invisible string na nag-uugnay sa kanila. Minsan nagkakatinginan, minsan pareho lang sabay na napapairap sa teacher, minsan sabay na napapangiti sa walang dahilan. Hanggang sa lunchtime, hindi na nakatiis si Colette. Hinila niya si Yvonne papunta sa rooftop. Yvonne, may sasabihin ako. Nanlamig bigla ang mga kamay ni Yvonne. Anong tungkol saan? Huminga ng malalim si Colette. Medyo nanginginig pa. Tungkol sa'yo. Parang huminto ang hangin sa rooftop. Parang umikot ang mundo pero sila lang ang nakatayo sa gitna. Bakit tungkol sa'kin? Bulong ni Yvonne halos hindi marinig. At doon, tumingin si Colette ng diretsyo. Diretsyong tinitingnan ang mata ni Yvonne, parang sinusubukang hanapan ng sagot. Kasi simula nung dumating ka sa buhay ko, iba na yung araw ko. Umiiwas sana ng tingin si Yvonne pero hindi niya magawa. Parang nakapako siya sa titig ni Colette. Yvonne, bulong ni Colette, mas malambing ngayon. Hindi ko alam kung napapansin mo pero lagi akong bumabalik sa'yo. At doon, pumikit si Yvonne saglit para pigilan ang sariling puso
para patigasin ang boses niya kahit kumakabog siya. Ano bang ibig mong sabihin, Colette? Ngumiti si Colette. Hindi playful, hindi biro, pero totoo. Ibig kong sabihin na baka gusto kita. At para kay Yvonne, bumagsak ang lahat ng iniingatan niyang emosyon. Para siyang nadapa sa harap ng apoy. Hindi dahil masakit, pero dahil mainit. At matagal na niyang hinahanap ang init na iyon. Pero ang sagot niya, isang mahinang nanginginig na, "Colette!" Ngunit hindi pa niya natutuloy ang sasabihin nang biglang may tumawag mula sa likod nila. "Yvonne, advisor ka hinahanap." Nagulat silang pareho. Mabilis na naghiwalay ang tingin nila. Mabilis na nawala ang moment. At iniwan si Yvonne na hindi alam kung tatakbo ba siya o babalik kay Colette para tapusin ang hindi natapos na tibok ng puso. Mabigat ang bawat hakbang ni Yvonne habang papunta siya sa faculty room. Hindi dahil sa takot sa advisor, kundi dahil naiwan niya si Colette sa rooftop kasama ng mga salitang hindi niya nasagot. Pagpasok niya sa office, mabilis siyang tinanong tungkol sa requirements sa project, pero kahit anong pilit niya, hindi makapasok sa utak niya ang dinidiscuss. Ang tanging nasa isip niya, "Yvonne, baka gusto kita." Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa linyang yon. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi rin niya sigurado kung handa siyang marinig ang sarili niya. Paglabas niya sa office, huminga siya ng malalim. Pero bago pa siya makababa, nasa hagdan na agad si Colette hawak ang sketchbook niya. Hinihingal at halatang nag-aalala. "Yvonne?" Nagulat si Yvonne. "Bakit ka nandito? Akala ko iiwas ka." Tumigil ang mundo ni Yvonne doon. Isang simpleng linya pero ramdam niya ang takot sa boses ni Colette. Takot na baka may nasabi siyang mali. Takot na baka na-push niya si Yvonne. Hindi. Hindi iyon ang naramdaman ni Yvonne. Pero hindi niya alam kung paano sasabihin. "Hindi ako umiwas," yung sagot niya, mahinahon. Kahit ang totoo kinakabahan siya ng sobra. Hinawakan ni Colette ang strap ng bag niya. Kinakalikot ang dulo na parang di malaman kung saan ilalagay ang kamay. Pwede ba nating ituloy yung sinabi ko kanina?" Tumigil si Yvonne sa tuktok ng hagdan. Huminto rin si Colette sa ibaba. Magkalayo sila ng 2 hakbang pero parang sobrang layo. "Yvonne, gusto kong malaman mo. Hindi ko sinabi yun para guluhin ka." Huminga ng malalim si Colette. "Kundi, kasi matagal ko nang hindi mapigilan." "Colette!" Marahan ang boses ni Yvonne pero nanginginig. "Kung nasaktan kita?" "Hindi," putol ni Yvonne. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. "Hindi ako nasaktan." Pero doon, sumunod ang katahimikan. Isang katahimikan na nagpapatunog sa tibok ng puso nila. "Colette!" Tumingin si Colette sa kanya punong-puno ng pag-aalala at pag-asang pilit tinatago. "Ano ang iniisip mo?" Tanong ni Colette, mahina, halos pakiusap. At doon, sa wakas, nagsalita si Yvonne. "Hindi ko alam." Hindi galit ang tono, hindi rin malamig, kundi totoo at turog ang sariling gulo. "Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko." Tumingin siya kay Colette diretso sa mata. "Pero alam kong iba ka." Napasinghap si Colette. Hindi niya inaasahan yun. "Yvonne!" Tingin ko, kailangan ko lang ng konting oras. Hindi dahil ayaw ko, pero dahil natatakot ako sa nararamdaman ko. At sa unang beses, tila napatigil si Colette. Hindi siya umiyak, hindi rin siya ngumiti. Pero unti-unting lumambot ang mga mata niya at parang unti-unting gumaan ang dibdib niya. Kung oras ang kailangan mo, lumapit siya ng isang hakbang pataas. "Maghihintay ako." Napatingin si Yvonne sa bawat hakbang ni Colette, pataas,
papalapit, hanggang sa magkatapat na sila at mahina halos bulong sinabi ni Colette, "Basta huwag mo akong takbuhan, Yvonne. Kahit ano pang maramdaman mo, nandito lang ako." Hindi nakasagot si Yvonne, pero hindi rin siya umatras. At para kay Colette sapat na yon. Sa gabing iyon, bago matulog si Yvonne, nakahiga siya habang nakatitig sa kisame. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mahina. Naalala niya ang paraan ng pagkakasabi ni Colette. Hindi demanding, hindi naghahabol, pero totoo. At doon niya naramdaman, hindi siya tinatakot ni Colette. Hindi siya pinipilit, pinipili siya. At hindi pa niya alam kung paano haharapin niyon. Pero alam niyang gusto niyang subukan. Kinabukasan, pakiramdam ni Yvonne ay parang naglalakad siya sa pagitan ng dalawang emosyon, kaba at isang uri ng saya na ayaw niyang pangalanan. Hindi pa rin niya alam kung anong sagot niya kay Colette. Pero alam niya na hindi na niya kayang umiwas. Pagpasok niya sa gate, naroon na agad si Colette. Nakasandal sa poste, may hawak na maliit na paper bag at may pintura pa ring bakas sa daliri. Hindi lumapit si Colette. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nag-assume. Ngumiti lang siya. Yung uri ng ngiti na hindi humihingi ng kahit ano, pero nagpaparamdam ng mainit na good morning. At doon, napagaan agad ang dibdib ni Yvonne. "Ang aga mo," sabi ni Yvonne lumapit ng dahan-dahan. "Gusto ko lang sabayan ka papasok. Kung okay lang." Hindi sinagot agad ni Yvonne. Tumingin lang siya kay Colette. Sa mga mata nitong kumikinang dahil nakikita siya at doon tumango siya. "Okay lang." Ang simpleng tugon na iyon, halos hindi mapigilan ni Colette ang maitim na saya na umakyat sa mukha niya. Habang naglalakad sila papunta sa building, inabot ni Colette ang paper bag. "Para sa'yo." "Ano to?" "Sandwich niluto ko. Wala akong tulog." Napatawa si Yvonne. "Para sa sandwich?" "Para sa'yo." Hindi nakasagot si Yvonne. Pero hindi niya rin maitago ang ngiting lumabas sa labi niya. "Salamat, Colette." At sa unang beses mula kahapon, hindi sumakit ang dibdib ni Yvonne. Hindi siya nabulunan sa kaba. Hindi siya napraning sa tanong na ano ba kami. Ang naramdaman niya ay kalmadong init. Yung pakiramdam na kahit hindi pa klaro ang lahat, okay lang dahil hindi nagmamadali si Colette at hindi rin siya iiwan. Sa classroom, napansin agad ng mga kaklase nila ang kakaibang atmosphere. "Uy, Colette! Ba't ka biglang maaga? Teka, sabay kayo pumasok?" "Ano to? Nagulat si Yvonne. Namula. Napayo ko. Pero si Colette, hindi nagpanik. Hindi gumalaw. Ngumiti lang. At bakit hindi? Sagot niya kalmado. Parang wala siyang tinatago. Nagkatinginan ang mga kaklase, nagtatawanan, kinikilig na chismis. And si Ivan, hindi malaman kung matatawa ba o matutunaw. Pero may isang bagay siyang napansin. Habang nagtatawanan ng iba, habang nakayuko siya sa upuan niya, may kamay na marahang tumapik sa mesa niya. Hindi hawak, tapik lang. Isang maliit na reassurance. Pag-angat niya ng tingin, si Colette iyon nakaupo sa tabi niya. Bahagyang nakatagilid. Tumingin sa kanya na parang sinasabi, "Hey, okay ka lang?" At doon, tumibok ng sobra ang puso ni Yvonne. Hindi dahil nalilito siya, hindi dahil kinakabahan siya, kundi dahil sa wakas, nararamdaman niya na hindi niya kailangan maging malakas mag-isa. After class, nag-aya si Colette. "Rooftop tayo ulit?" Nagulat si Yvonne, pero tumango siya. Pag-akyat nila,
Malamig ang hangin, malinis ang langit. Tahimik. Umupo sila sa sahig, magkatabi pero may maliit na pagitan, parang sinadya at hindi sinadya sabay. Ivan! Mahina ang boses ni Colette. Huwag kang ma-pressure sa sinabi ko kahapon. Hindi ko ipipressure ang sagot mo. Tumingin si Yvonne sa lupa. Pero hindi ako tumatakbo, sagot niya. I just need to understand myself. Ngumiti si Colette. Kaya na nga ako nandito. Hindi para pilitin ka. Tumingin siya sa mga mata ni Yvonne. Kundi para sabayan ka. At doon, ay isang bagay ang nangyari. Hindi hawakan ng kamay. Hindi yakap. Hindi halik. Pero si Yvonne, para bang kusang gumalaw ang puso niya. Unti-unti siyang lumapit, dahan-dahang sumandal sa balikat ni Colette. Nagulat si Colette, halos hindi huminga. Ay, Yvonne. Just stay, bulong ni Yvonne. Tahimik. Totoo. Mahina pero buo. At marahan. Maingat. Parang natatakot masira ang moment. Inilapit ni Colette ang ulo niya kay Yvonne. At magkatabi silang tumitig sa tahimik na hapon. Walang sagot. Walang label, walang pangako, pero may malinaw na isang bagay. Hindi na sila dalawang mundong magkahiwalay. Unti-unti silang nagtatagpo. At pareho nilang naramdaman, wala nang atrasan. Tahimik ang rooftop, tanging ihip ng hangin at malayong ingay ng mga estudyanteng pauwi na ang maririnig. Pero para kina Yvonne at Colette, parang nagpause ang buong mundo. Nakasandal si Yvonne sa balikat ni Colette. At si Colette, hindi alam kung paano hindi mapangiti o hindi kabahan ng sobra. Naninigas ang kamay niya. Hindi niya alam kung saan ilalagay, sa gilid ba, sa sahig o sa likod ni Yvonne. Kapag uncomfortable ka, sabihin mo ha, bulong ni Colette. Hindi ako uncomfortable, sagot ni Yvonne agad. Sigurado ka? Tumango si Yvonne, hindi inaalis ang ulo sa balikat niya. Sigurado. At doon, lumuwag ang dibdib ni Colette, para bang matagal siyang hindi huminga. At ngayon lang, ilang minuto silang tahimik. At sa katahimikan na yon, may masasaktan sana si Yvonne. Pero sa halip ay gumaan ang loob niya. Kasi ngayon lang siya may sandalan. Ngayon lang siya may taong naghihintay ng sagot niya nang hindi siya hinihila. Ngayon lang siya may taong pinapahinga ang puso niya, hindi pinapagalaw. Kaya siya ang unang nagsalita. Maliit na boses. Mahina. Pero sapat para iparamdam kay Colette na may sunod na kabanata ang puso niya. Colette! Hindi ako sanay sa ganito. Ngumiti si Colette. Ako rin. Pero, napapikit si Yvonne saglit, parang nag-iipon ng lakas. Hindi ko rin gustong mawala ka. At doon, napaatras ang hininga ni Colette. Hindi niya inaasahang maririnig iyon ngayong araw. Buong akala niya, maghihintay pa siya ng ilang linggo, baka ilang buwan. Hindi ako mawawala, sagot ni Colette. Halos pabulong pero punong-puno ng salita. Kahit hindi mo pa masabi, kahit hindi pa malinaw, hindi ako aalis. At ang simpleng pangakong iyon, parang may humaplos sa loob ng dibdib ni Yvonne. Hindi magarbo, hindi malaki, pero totoo, pagbaba nila ng rooftop sabay pa rin sila. Hindi na sila awkward, hindi na sila nagtataguan. Pero hindi rin sila sobrang lantad. Sakto. Tama lang. Parang dalawang pusong naglalakad na may iisang direksyon pero hindi nag-uunahan. Pagdating sa gate, tumigil si Colette. Hinawakan niya ang strap ng bag niya, kinakabahan. Yvonne, pwede ba kitang ihatid pa uwi? Hindi ko naman kailangan pumasok sa bahay niyo. Hanggang gate lang. Nagulat si Yvonne. Bakit mo ako ihahatid? Nagkamot ng batok si Colette, namumula. Wala, gusto ko lang siguraduhin na safe ka. Tsaka,
Gusto ko pang makasama ka kahit kaunti. Hindi agad nakasagot si Yvonne, pero mahina siyang ngumiti. That's sweet. Ayaw mo? Gusto ko. At kung paano kumislap ang mga mata ni Colette, parang sapat na para magliwanag ang buong pagpapauwi nila. Sa daan, hindi sila naghawak kamay. Pero maraming beses na halos nagdikit ang mga kamay nila. Marahang nagkabanggaan, dumudulas sa hangin, o umiwas pero bumabalik din. At tuwing magtatama ang balat nila, parang may dumadaan na maliit na kuryente. Hindi masakit, hindi malakas, pero sapat para huminto ng saglit ang paghinga ni Yvonne. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Yvonne, tumigil sila pareho. So, sabi ni Colette, medyo awkward pero nakangiti. So, sagot ni Yvonne, hindi makatingin diretso. May gusto pang sabihin si Colette. Marami, pero pinili niyang pigilan dahil ayaw niyang lumampas sa linya na hindi pa handang tawirin ni Yvonne. Kita tayo bukas? Tanong niya. Tumango si Yvonne. Rooftop ulit. Kung saan mo gusto. At habang paatras na si Colette, patalikod, patungo sa daan, biglang nagsalita si Yvonne. Colette! Huminto si Colette, natigilan. Bakit? At doon, parang kailangan munang huminga ni Yvonne bago niya masabi. Thank you for today. Ngumiti si Colette. Malaki. Masaya. At sobrang totoo. Anytime, Ivan. At sa unang beses, Yvonne ang unang kumaway. Colette ang hindi makaalis agad. At pareho silang umuwi na hindi na magaan ang dibdib, pero mas magaan kaysa kahapon. Kinabukasan, mas maaga pa si Ivan kaysa kay Colette. Siya mismo ang naghintay sa gate kahit hindi niya ito planado. Nakasanayan ba niya? O may hinahanap siyang presensya? Hindi niya alam. Pero alam niyang excited siya at natatakot sa sariling excitement. Nang makita niya si Colette papalapit, naka-ponytail, may bit-bit na sketchbook at isang extra sandwich, parang may sumabog na fireworks sa dibdib ni Yvonne. Good morning, ngiti ni Colette. Good. Morning, sagot ni Yvonne. Mahina pero hindi natatakpan ng ngiti sa labi niya. Naglakad sila papasok at this time hindi na sila awkward. Hindi na sila lumalayo sa isa't isa. At kapag nagkabanggaan ng siku nila, wala nang biglang iwas. Sa classroom, mas naging obvious ang closeness nila. Si Colette lagi nang nasa tabi ni Yvonne. Si Yvonne hindi na kinakabahang tumingin kay Colette. And kahit may mga kaklasing nang aasar, halos hindi na sila nagkakabalisa. Pero may isang bagay na nagbago. Sa gitna ng lecture, mahina ang ginawa ni Colette. Umabot siya sa mesa ni Yvonne at tinapik ang pinakamalapit na gilid para lang ipaalam, Hey, I'm here. And si Yvonne, hindi na siya namula ng todo. Ngumiti na lang siya at hindi niya napigilan. Pagkatapos ng klase, sabay ulit silang pumunta sa rooftop. Pero hindi na sila umupo sa magkalayong espasyo tulad kahapon. Ngayong araw halos magkadikit na. Mas okay ka na ba? Tanong ni Colette. I'm trying, pero mas malinaw na ngayon. Tumingin si Colette, handang makinig, handang hintayin. Tell me. Huminga si Yvonne. Mahina, malalim. Colette, hindi ako sanay na may taong nag-aalaga sa akin. Hindi ako sanay na may taong excited makita ako. Hindi ako sanay na may taong... Tumingin siya saglit kay Colette. Nagpapakilig sa akin. Nanlaki ang mata ni Colette. Ha? Pero ikaw ang unang nagparamdam nun sa akin. At doon, napahawak si Colette sa dibdib niya. Parang kinikilig ng sobra pero hindi alam paano i-handle. Don't say things like that. Hindi ako prepared, bulong niya.
Ngumiti si Yvonne, tunay at malambing. I'm just being honest. At sa unang pagkakataon, hindi lamang si Colette ang kinilig, pati ang sarili ni Yvonne. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nagbago ang closeness nila. Mas naging madalas ang tawanan, mas tahimik pero mas matapang ang tinginan. Mas malambing ang bawat maliit na kilos. Isang hapon sa rooftop, habang nakasandal sila sa pader at pinapanood ang sunset, si Colette ang unang nagsalita. Yvonne, may gusto akong itanong. Kung sakaling sabihin kong mahal kita, matatakot ka ba? Natigilan si Yvonne. Napalunok. Napatingin sa langit saglit para huminga. So, sinasabi mo na ba? Napangiti si Colette na huli. Depende sa sagot mo. Tahimik si Yvonne. Mahabang tahimik. Hanggang sa tumingin siya kay Colette. Matalim pero malambot. Kinakabahan pero totoo. Hindi ako matatakot. Lumakas ang tibok ng puso ni Colette. Hindi? Hindi ulit ni Yvonne, mas matatag. Kasi, Colette, humigit ang kaba sa dibdib niya. Ako na mismo ang natatakot sa nararamdaman ko. Nagpantay ang tingin nila. At sa pagitan nila, parang may humila sa kanilang dalawa. Hindi halik, hindi pa. Pero isang paglalapit na mas malalim kaysa pisikal. Hawakan lang sana ng kamay ang plano ni Colette. Pero paglapit niya, si Yvonne ang unang humawak sa kamay niya. Dahan-dahan, maingat, pero hindi itinago. At nang maramdaman ni Colette ang mahigpit pero malambot na pagkakahawak na yon, parang bumuhos ang init mula ulo hanggang paa niya. Yvonne! Tama na ang pag-iwas, sabi ni Yvonne, nangingiting nahihiya. Tama na rin ang pagtakot ko. Kasi? Bulong ni Colette. Kasi, Colette, gusto rin kita. Hindi na nakahinga si Colette. Hindi niya napigilan. Niyakap niya si Yvonne. Mas mahigpit, mas totoo, mas buong puso. And si Yvonne, walang kahit anong pagdadalawang isip, yumakap siya pabalik ng parang ayaw niyang bitiwan ng babaeng ito kahit kailan. Habang papalubog ang araw, nakaipit ang sintas ng araw sa buhok ni Colette. At nakasubsob si Yvonne sa leeg nito ng bahagya. Pareho nilang naramdaman ang iisang bagay. Eto na yon. Eto na ang sagot. Eto na ang simula. Hindi kailangang madaliin. Hindi kailangang lagyan agad ng label. Pero malinaw na malinaw ang ending nila ngayon. Hindi sila magkahawak kamay lang. Hindi sila malapit lang. Hindi sila maybe. At doon sa gitna ng tahimik na rooftop, nagsimula ang unang totoong chapter ng pagmamahalan nila.